Noong ika-13 siglo ang mga puwersa ng Mongol ay tumungo sa silangang Europa, sa pangunguna ng malupit na General Baron de Khan, sinira nila ang mga nayon at hinayaan ang mga nakaligtas na tumakas patungo sa Carpathian Mountains. Ang mga nakatagong lambak ang naging huling kanlungan para sa mga nakatakas, ngunit sa isa sa mga lambak na ito isang bagong pagtutol ang malapit ng mangyari. Ang isa sa mga lambak na ito ay nagtataglay ng nayon ng Taklia. Napapaligiran ito ng makapal na kagubatan at isang napakalaking bato ng dam ang nagbigay proteksyon. Ang nayon ay pinamunuan ni Zakhar Burkett, isang iginagalang na matanda na kilala sa kanyang karunungan. Ang kanyang asawang si Rhoda ay matatag at sinusuportahan siya sa bawat desisyon, magkasama silang nagpalaki sa kanilang dalawang anak na lalaki. Si Ivan na panganay ay pasensyoso, maalalahanin at isang likas na pinuno na nagbibigay ng halimbawa sa iba. Si Maxim na mas bata ay matapang at pabigla-bigla ang kilos ngunit mayroong isang marangal na puso. Ang magkapatid na lalaki ay nagsanay mula pa ng mga bata sa pakikipaglaban upang maging handa sa araw na maaari silang atakihin ng mga Mongol, at ang kanilang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Petro ay ang panday sa nayon. Bagaman hindi gaanong agresibo kagaya sa magkapatid, ang kanyang husay sa paggawa ng mga sandata at ang kanyang katapangan sa labanan ay naging napakahalaga. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng gulo dahil natagpuan ng mga taga-nayon na nasunog ang kanilang mga tupa at nawasak ang kanilang mga kulungan. Ang lahat ng mga ebidensya ay itinuturo si Tugur na isang mayabang na pinuno ng Geek. Maliit ang tingin niya sa mga taga-bundok na itinuturing sila bilang mga mababang uri, kaya sa pangyayaring ito ay sa palagay ni Zakhar ay si Tugur ang may kagagawan nito kasama ng kanyang mga tauhan. Upang malaman ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito ay kailangan nilang madala kaagad si Tugur sa kanilang nayon. Upang matiyak na makakarating ito ay gumawa ng plano si Zakhar. Sa ilalim ng dahilan ng pangangaso ng oso, ipinadala niya si Maxim upang manguna sa isang ekspedisyon at anyayahan si Tugur sa kanilang nayon. Kinaumagahan ay ginabayan ni Maxim at Ivan ang isang grupo ng mga mangangaso sa kagubatan, sinundan nila ang mga bakas ng isang oso na matagal nang nagbabanta sa mga taga-nayon. Sa oras na iyon ay biglang umalingaw mula sa bangin ang sigaw ng isang babae. Mabilis na tumakbo si Maxim patungo doon at natagpuan ang isang dalagang nakasuot ng magandang damit na hindi makaalis sa ilalim. Siya si Myroslava na anak ni Tugur, mag-isa siyang nakipagsapalaran sa kagubatan upang maghanap ng kalayaan ngunit nahulog siya sa panganib. Ang kanyang pag-iyak ang gumising sa isang oso mula sa kanyang lungga, naglakad ang hayop patungo sa kanya dahil nakaramdam ng magiging biktima. Walang pag-aalinlangan na bumaba si Maxim habang sina Ivan at Petro ay nakatayo sa itaas at handang tumulong. Isang malupit na laban ang sumunod dahil hinarap ni Maxim ang oso na may hawak na palakul habang ang halimaw ay umatake gamit ang mga kuko at ngipin. Pagkatapos ng matinding pakikibaka ay bumagsak ang oso at nailigtas ang babae, at sa sandaling iyon ay dumating si Tugur at ang kanyang mga bantay. Sinubukan niyang kunin ang kanyang anak nang wala man lang pasasalamat, ngunit nagsalita si Myra at sinabi sa kanya na iniligtas ni Maxim ang kanyang buhay. Tinanong ni Tugur si Maxim kung anong pabuya ang gusto niya. Ngunit tinanggihan ito ni Maxim at sa halip ay hiniling ang kanyang presensya sa Taklia upang tumulong sa paglutas ng hidwaan. Tinanggihan ni Tugur ang ideya dahil ayaw niyang umupo katabi ang mga taga-nayon sa bundok, ngunit nagsalita si Myra at iginiit na ito ang pinakamaliit na magagawa ng kanyang ama matapos siyang iligtas kaya nag-atubili na pumayag si Tugur. Gayunpaman ng gabing yun, ikinulong niya siya sa kanyang silid at pinagbawalan na lumabas. Ngunit sa sandaling yun si Maxim na nabighani sa kanyang kagandahan ay pumasok sa kanyang bintana mula sa rooftop. Nagulat si Myra sa katapangan niya kung saan inanyayahan siya nito sa pista na agad namang tinanggap ni Myra. Nang sumunod na gabi ay tumakas si Myra mula sa kanyang silid at sumama kay Maxim. Sa pagdiriwang ay ipinakilala niya siya sa kanyang pamilya at sa mga taga-nayon na malugod naman siyang tinanggap. Ang magagandang musika, ang tawanan at ang pakiramdam ng samahan ng kamag-anak ay hindi katulad sa anumang nakilala niya sa mundo ng pribilehiyo ng kanyang ama. Ikinwento rin ni Maxim sa kanya ang alamat ng dakilang bato sa dam ng nayon. Ayon sa tradisyon ang bato ay dating isang matalino na higanteng isinumpa ng Diyosa ng kamatayan upang bantayan ang lambak ng walang hanggan. Ang kwento ay nagbigay sa nayon ng Taklia ng ora ng misteryo at kasagraduhan. Kinaumagahan pagka-uwi ni Myra, si Rhoda at ilang mga taga-nayon ay umalis patungong Coron upang makipagkita sa mga kalapit na pinuno at bumuo ng isang alyansa laban sa mga Mongol. Pagkaalis ng mga ito ay tumungo ang tatlo sa kagubatan at sa kanilang paglalakbay ay isang nalilito na taga-nayon ang nakita nila palabas ng kakahuyan. Kinakabahan ang kanyang mukha at nanginginig ang boses, nakatakas siya sa Coron at nagdala ng balita na nakakakilabot.
Sinabi niya na ang bayan ay sinunog ng mga nakaitim na mangangabayo na pumapatay ng walang awa at wala man lang pag-iingat sa mga babae o mga bata. Dahil sa pangamba para sa kanilang ina, inutusan ni Ivan si Maxim na magbabala sa kanilang ama, bago nagmadaling umalis patungo sa Coron upang hanapin ang mga nakaligtas at pagdating doon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Ang dating mapayapang bayan ay gumuho, natupok ng apoy ang mga tahanan, naglalaman ng mga bangkay ang mga lansangan, at ang hangin ay punong-puno ng usok. Sa gitna ng paghahanap ay natagpuan nilang sugatan ng tiyuhin ni Maxim, sa kanyang mga huling hininga ay isiniwalat niya na si Rhoda at ang ilang iba pa ay isinama ng mga sumalakay at ilang sandali pa ay namatay siya. Dahil sa bakas sa daan, natuklasan nila ang isang kampo ng mga mananalakay kung saan nakakulong ang mga bihag at ang lugar ay punong-puno ng kalupitan. Ang mga bilanggo ay pinapahirapan na ang mga palaso ay itinutusok sa kanilang mga katawan bilang libangan. Mabilis na kumilos ang tatlong magkakaibigan. Nagmadali si Maxim upang iligtas ang kanyang ina na kinakaladkad ng isa sa mga ito. Habang si Ivan at Petro ay mabilis na binuksan ang mga kulungan, pinalaya nila ang mga bilanggo kabilang na ang isang lalaking nagngangalang Bohan na ilang sandali na lamang mula sa kamatayan. Sa oras na iyon ay sabay-sabay na sumiklab ang labanan, inatake ni Ivan ang isang bantay gamit ang kanyang pana habang pinatay naman ni Maxim ang ilang tulisan sa malapitang labanan. Nakatakas ang mga bihag ngunit sa kaguluhan ay hindi napansin ni Maxim na nahila ng isa sa mga bantay ang kanyang kwintas. Ang mga nakaligtas ay tumakas ngunit hinabol sila ng mga tulisan, dahil sa pagkahapo ay samilong muna sila sa isang kuweba kung saan nakaharap nila ang panibagong dagok. Nagtamo si Rhoda ng malalim na sugat sa kanyang tiyan at sa kabila ng kanilang pagsisikap ay naubos ang kanyang lakas at namatay sa mga bisig ng kanyang mga anak. Ang kanyang pagkawala ay ikinasira ng kanilang loob. Ngunit hindi nagtagal ay nabuo ang kanilang kalooban para sa kanilang mga kasama, at ang sakit ng pagkamatay ng kanilang ina ay naging apoy na nagpasiklab sa kanilang pangako na gumanti laban sa mga puwersa ng Mongol. Kasabay nito, sa kampo ng mga Mongol ay natuklasan ni General Khan ang bangkay ng kanyang anak na namatay sa panahon ng pagliligtas sa mga bihag. Lalong lumalim ang kanyang puot nang makita ang isang kwintas na hawak ng patay na binata, isang palatandaan na magdadala sa kanya sa mga responsable sa pagpatay. Pagbalik sa Taklia pagkatapos ng libing ni Rhoda ay dumating si Tugur gaya ng ipinangako, ngunit sa halip na gumalang sa kasunduan na magkaroon ng konseho, dumating siya upang palayasin doon ang mga taga-nayon. Sinabi niya na ang lupa ay pagmamay-ari ng geek habang ipinapakita ang isang kasunduan na nilagdaan lamang niya. Tinanggihan ni Zakhar ang pag-angkin at hinamon niya si Tugur na ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng isang tunggalian. Ang mga pusta ay malinaw na kung mananalo si Tugur, ang nayon ng Taklia ay magpapasakop sa kanyang autoridad at si Maxim ay magsisilbing alipin sa kanyang sambahayan. Kung matatalo naman siya, mapipilitan siyang tipunin ng hukbo ng Galaga at magkaisa laban sa banta ng Mongol. Humakbang si Maxim upang ipaglaban ang kanyang mga tao at ang kanyang nayon. Gamit ang kambal na palakol, pumasok si Maxim sa lupang tunggalian laban sa tenyente ni Tugur at doon ay gumamit siya ng bilis at liksi para kontrahin ang mas mataas na sukat at lakas ng lalaki. Matindi ang sagupaan ngunit nakakaiwas si Maxim sa sunod-sunod na pag-atake at tumugon gamit ang sarili niyang mga suntok. Ang kanyang katumpakan ay nagpapahina sa kanyang kalaban hanggang sa wakas ay ibinigay niya ang huling pag-atake. Ang tinyente ay bumagsak at natalo ngunit hindi tinupad ni Tugur ang kanyang salita. Tumanggi siyang sumunod sa mga tuntunin ng tunggalian at sa halip ay nagbanta na ilalantad ang pag-iral ng nayon na Taklia sa mga Mongol, kinundi na siya ni Zakhar bilang isang duwag na hindi karapat-dapat na maging pinuno. Dahil sa kahihiyan sa harap ng mga taga-nayon, sa wakas ay sumuko si Tugur bagamat nag-aatubili ay pumayag siyang pag-isahin ang puwersa ng dalawang nayon bilang paghahanda sa banta ng Mongol. Sa ibang lugar ay nagplano si General Khan ng kanyang paghihiganti, ipinadala niya ang kanyang tauhan kay Tugur upang sabihin na papatayin niya si Myra maliban kung isisiwalat niya kung sino ang nagmamay-ari ng kwintas na natagpuan sa kamay ng kanyang anak. Ang banta sa kanyang nag-iisang anak ay nag-iwan kay Tugur sa isang desperado na posisyon. Hindi nagtagal ang tinyente ni Tugur ay nagulat ng masamang balita na isang malaking puwersa ng Mongol ang sumusulong na patungo sa Taklia. Kaya naman ang buong nayon ay nagkaroon ng kaunting oras, ang lahat kabilang na ang mga babae at bata ay binigyan ng mga armas upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Noong una ang labanan ay tila pabor sa Taklia, ang mga sundalo ng kaaway ay nahulog sa labas ng mga pader ng nayon at ang buong nayon ay nanindigan. Ngunit pagkatapos nito ang bitag ay nahayag, ang mga Mongol ay nabigyan din pala ng babala. Gamit ang impormasyong ibinigay ni Tugur, naglunsad sila ng biglaang pananambang mula sa iba't ibang direksyon.
Sumabog ang kaguluhan at ang mga taga-nayon na mas kaunti ay napaligiran at humarap sa buong lakas ng hukbong Mongol. Gayunpaman, lumaban sila ng may desperado na tapang at ipinagtanggol ang bawat pulgada ng kanilang sariling bayan. Nang mas lumakas ang pag-atake ng kalaban, pinamunuan ni Maxim ang natitirang mga mandirigma papunta sa isang malaking bahay para makapagtago. Sa panahon ng pagtatago, si Bohan ay tinamaan ng isang palaso na nagawa ni Petro na tanggalin bago pa ito bawian ng buhay. Di nagtagal ay dumating si Tugur na may dalang malungkot na mensahe mula kay Khan. Hahabulin sila ng general ng Mongol hanggang sa mahulog sa kanyang kamay ang bawat huling taga-nayon. Sinubukan ni Tugur na kumbinsihin ang mga taga-nayon na siya ay kaalyado pa rin, ngunit sa panahong iyon ay walang naniwala sa kanya. Iniutos ni Khan na sunugin ang bahay. Umulan ng nag-aapoy na mga palaso at ilang sandali lang ay nilamon na nito ang gusali. Pinuno ng usok ang hangin habang kumakalat ang apoy na nagbabantang mamamatay ang lahat sa loob. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling buo ang loob ni Maxim, gumawa siya ng isang plano gamit ang makapal na usok para sa isang madiskarteng pag-atake. Sa kanyang hudyat, ang mga mandirigma ay lumabas mula sa apoy na ikinagulat ng mga Mongol. Ang pagkilos ay epektibo, napatumba nila ang ilang mga kaaway at nakalaya mula sa impyerno. Sa labanan ay muling hinarap ni Maxim ang tinyente ni Tugur, at sa pagkakataong ito ay tinalo niya siya ng malinaw at mapagpasyang puwersa. Ang mga nakaligtas ay lumaban hanggang sa huli at nakatakas papunta sa kagubatan, doon ay matapang na hinarap ni Maxim si General Khan. Inilabas ng general ang kanyang pana at itinutok sa kanya, ngunit bago lumipad ang palaso ay ibinato ni Maxim ang kanyang palakol. Ang paghagis ay naputol ang pag-atake ngunit ang palaso ay tumama kay Ivan na bumagsak ng may matinding pinsala. Ang tanawin ay nagdulot kay Tugur ng puot kaya inutusan niya ang mga mamamana na magpaulan ng nagliliyab na mga palaso sa mga puwersa ni Maxim. Gayunpaman, namagitan si Myra at tumayo sa harap ng kanyang ama. Ipinahayag niya na hindi na siya susunod sa kanya at sa halip ay pinili niya na pumanig sa mga tao ng Taklia na ang karangalan ay iginagalang niya ngayon. Dahil dito ay nagalit si General Khan kay Tugur, ipinangako niya na ipapadala niya ang kanyang hukbo sa kanyang nayon, susunugin ang gik at sisirain ang lahat ng pinangangalagaan ni Tugur maging ang kanyang anak. Sa sandaling yun, napagtanto ni Tugur na siya ay walang iba kundi isang tauhan sa mata ng general ng Mongol. Samantala, si Maxim at ang iba pa ay bumalik sa nayon na nawawalan na ng pag-asa, dumagdag pa ang nakamamatay na sugat ni Ivan, ang palaso ay may lason at sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hindi siya nailigtas. Ang kanyang pagkamatay ay mas lalong nakaapekto sa pamilyang Burkett, na iwan ni Ivan ang kanyang asawa at batang anak na parehong nanghihina ngayon. Para kay Zakhar at sa nayon ay isang matinding dagok ang pagkamatay ng kanilang tagapagmana, para naman kay Maxim ay isa na namang sugat ito sa kanyang puso na nagpalalim sa kanyang pagpapasya. Sa sobrang kalungkutan ay nagalit siya nang lapitan siya ni Myra, ngunit sa paglipas ng ilang minuto ay nakilala niya ang kanyang katapatan at nakakuha ng lakas mula sa kanyang presensya. Sa wakas ay tinipon ni Zakhar ang mga taga-nayon at ang mga mandirigma ay nakatindig pa rin. Nagpresenta siya ng pangwakas na plano na iwan ang Taklia at sirain ang Stone Dam. Kapag hinabol sila ng mga Mongol, papawiin ng baha ang mga mananakop at sisiguruhin ang kalayaan ng kanilang mga tao. Tinanggap ito ng mga taga-nayon, alam nila na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanilang tahanan ngunit ito ang tanging paraan upang mabuhay. Para sa kanila ay hindi na ito tungkol sa lupa, ito ay tungkol na sa buhay at kalayaan. Kinabukasan, libu-libong sundalong Mongol ang dumating sa Carpathian Mountains. Sa oras na yun ay pinagbuklod ni Maxim ang natitirang mga tagapagtanggol at bumuo ng huling linya ng paglaban. Sa kanyang hudyat ay hinila nila ang mga tali na inilabas ang mga bitag na kanilang inihanda. Ang unang pangkat ng mga umaatake ay bumagsak at sa isang sandali ang mga mandirigma ay nanindigan. Bagaman ang kanilang mga sandata ay mahina kumpara sa mga Mongol, ang kanilang determinasyon ay nagbigay sa kanila ng lakas upang itulak ang mga mananakop pabalik. Napuno ng mga katawan ng mga nahulog na Mongol ang larangan ng digmaan, at ang isang nakaligtas ang nagulat kay General Khan na may isang taga-nayon ang nakikipaglaban sa lakas ng 10 lalaki. Tumangging paniwalaan ito ng general, at sa galit ay hiniwi niya ang lalamunan ng mensahero at pinatay siya kaagad pagkatapos ay ibinigay ni General ang utos kay Tugur. Samantala, nagsimulang maghanda ang mga taga-nayon na iwan ang Taklia gaya ng plano. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas ni Maxim ang isang maliit na bata at tumangging umalis sa larangan ng digmaan hanggang sa magkaroon ng oras ang iba na lumipat patungo sa dam. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli si Maxim at nalaman ng general na siya ang tagapagmana, at dahil dito ay mas pinili ng general na pahirapan siya sa kawalan ng pag-asa kaysa bigyan siya ng mabilis na kamatayan.
Samantala, kahit nalaman ni Zakhar na nahuli ang kanyang anak ay nagpatuloy pa rin siya. Inutusan niya ang mga taga-Nayon na ipagpatuloy ang planong pabagsakin ang dam, ngunit ang gawain ay imposible sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng mga Mongol. Bumuhos ang mga palaso na pinipilit silang bumalik, dito ay nadadagdagan ng oras ng kalaban para palakasin ang kanilang pag-atake. Lalong tumitindi ang labanan sa bawat minuto, at sa isang sagupaan ay tumama ang palaso kay Zakhar. Si Myra ay nagmadaling pumunta sa kanyang tabi. Determinadong iligtas ang lalaking nakikita niya ngayon bilang isang ama. Sa kabila ng kanyang pinsala, hinimok ni Zakhar ang kanyang mga tao na huwag sumuko at patuloy silang atakihin. Bumalik si Myra sa labanan na nakikipaglaban ng harapan kasama ang mga tagapagtanggol. Maging si Bohan na nanghihina pa rin dahil sa kanyang mga pinsala ay humawak ng sandata. Ang kanyang galit laban sa mga Mongol ay nagtulak sa kanya pabalik sa labanan. Habang papalapit si General kasama ang kanyang napakalaking puwersa, nagsimulang maglaho ang pag-asa ng mga mandirigma. Ngunit sa mapagpasyang sandali ay inipon ni Petro ang kanyang huling lakas. Sa isang huling pagsisikap ay napabagsak niya ang napakalaking bato mula sa kinalalagyan nito at gumuho ang dam. Ang tubig ay umagos sa lambak ng walang tigil na puwersa na tumangay sa hukbong Mongol sa isang iglap. Libu-libong sundalo kasama ang kanilang mga kabayo ang nalunod sa baha. Tanging sina General at Tugur lamang ang nakaligtas, nakakapit sa isang mataas na bato habang umaagos ang tubig sa ibaba. Bagamat halos paubos na, si General at ang dalawa niyang sundalo kasama si Tugur ay nanatiling ligtas habang bihag pa rin nila si Maxim. Samantala, nagawang dalhin ni Myra si Zakhar patungo sa kaligtasan kasama ang kanyang hipag at si Bohan. Dahil na-corner, gumawa si Tugur ng isang huling panukala. Kung bibigyan siya ni Zakhar ng landas upang makatakas, papalayain niya si Maxim at hahayaan silang mabuhay. Sumagot si Zakhar sa pamamagitan ng isang palaso, agad na kumilos si General na nag-utos na patayin si Maxim. Nang malapit nang tumama ang sandata, pinagkanulo ni Tugur ang sarili niyang mga kakampi. Pinutol ang mga tali ni Maxim, pagkatapos ay pinatay ang dalawang tenyente ng Mongol sa hangarin na itama ang kanyang mga pagkakamali. Sinubukan din ni Tugur na tapusin si General Khan ngunit napatunayang mas malakas ang general. Sa isang pag-atake ay sinaksak siya ni General Khan. Bago bumagsak ay inihagis ni Tugur ang kanyang espada kay Maxim na hinimok siyang lumaban. At doon ay sumiklab ang huling labanan. Hinarap ni Maxim si Bar-Anda sa matinding labanan, si Myra ay nagawa na lamang manood habang paulit-ulit na inaatake si Maxim na muntik nang mapatay ng batikang general. Gayunpaman ay tumanggi siyang sumuko, sa mapagpasyang sandali ay muling bumangon si Maxim at isinaksak ang espada kay General na naghatid ng nakamamatay na pinsala bilang paghihiganti para sa kanyang pamilya at sa buong nayon. Sa malapit ay nakahiga si Zakhar na sugatan, at sa kanyang huling hininga ay ipinagkatiwala niya si Maxim kay Myra. Ang kanyang kamatayan ay minarkahan ang paglipas ng isang panahon at ang simula ng isang bagong kabanata para sa mga nakaligtas sa Takliya. Bagamat matagal nang itiniwalag bilang mga magbubukid ng mga tagalungsod, napatunayan ng mga tao ng Takliya ang kanilang kahalagahan. Ang pagiging maharlika ay hindi nasusukat sa mga lebel nito, ngunit sa pagkakaisa at katapangan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!